Mateo, basahin ko po ulit. Sabi po sa Mateo chapter 16, verse 26, sabi po dito, sapagkat ano nga ba mapapala ng isang tao, makantaman niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Yan. So, makikita po dito, sa binasa po natin, makatamang po natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ano ba ang mapapala natin? Makuha mo natin lahat kahit sabi mo, ikaw na yung anak ni Henry C. Sino yung nakakakilala kay Henry C? Yung may-ari ng SM. Lahat ng SM siya po may-ari. So, alam niyo po ba, kahit anong ni Henry C. o kahit sa ibigay ang lahat sa iyo ng kayamanan sa mundong ito, ano bang mapapala natin kung makakamtam po natin? Maliwala rin po. Bakit? Pag-aralan po natin. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan, umpisa na po tayo sa ating pag-aaralan. Hindi ko na po patatagalin kasi mag-aalas-stress po. Mag-ahabol po tayo ng oras. Yan. Sige po, pamagatan po natin ang ating pag-aaralan, The Price Tag of Salvation. Yan po yung ating title ng ating pag-aaralan po, The Price Tag of Salvation. So, sa atin po, sa buhay po natin ngayon, malapit na ang Pasko. Tama po? December na bukas, December 1. Yeah, malapit na po yung Pasko. So, syempre, dahil malapit na ang Pasko, marami na nagpupunta sa mall. Tama po? Marami na nagpupunta sa mall. Bakit po? Kasi, nakikita natin, titingin tayo ng mga sale. Ng mga sale, amen? Sino mo dito pagka magpapasko pupunta ng mall, tinitignan yung mga sale kung ano tong meron sa sale, tinitignan kung 70% ba. Yan, ganyan po ba kayo? Diba? Tinitignan mo kagad, ay December na, marami akong inaanak. Huwag niyo pagkakabaluin yung mga inaanak. So tayo po, bilang mga Pilipino, di ko po alam sa ibang bansa, pero ugali po natin kasi, na kapag magpapasko na, mahilig tayo tumingin ng mga sale. Tinitignan natin kung 70% ba. Siyempre, kung mag 70% po, siyempre, parang parang 70% parang may discount. So ngayon po, kung tayo pumupunta ng mall, tinitignan natin unang-una kaagad yung price. Diba? Yung price kaagad ng damit, magkano mo lang, kahit anong ganda ng damit na yan, tinitignan mo kung magkano yung price, 70% ba, 80% ba, 90% ba, gusto mo mawala ng bayad, libre na lang. Diba? Sino na po titing gusto niya pumunta sa SM? O walang SM dito sa Calcio, sa Robinson. Diba? Una titignan natin, may SM ba dito sa Calcio? Nagpunta lang po. Ay, pagpunta. So, diba tinitignan natin kaagad pag tayo kahit anong ganda ng damit. Kahit sabi mo gusto mo sa'yo, unang-unang tinitignan mo, yung tag price. Tama po? Amen. Pag kami po, tignan mo magkano yung price. Kahit gusto ko po yung damit, sabi ko may umay-umay naman. Diba? Higit pa sa 70%. May nagsasauto pa ng umay-umay. Amen. Amen. Kala niyo po, mamahalin yung damit namin na okay lang po yung made in UK. Made in UK daw po yung aming damit. Sabi nila, ang ganda ng damit ni Caesar. Made UK lang po yan. Okay po kami. Yeah. So, tayo po kasi mahilig tumingin po ng top price. Kahit alam mo maganda na yung damit na gusto mo. Pero alam niyo po, ano po ba talaga ibig sabihin ng mga price na ito? Yung mga top price na ito. Sabi diyan, how much something is worth and how much someone must pay to have it. Sabi nga po sa Tagalog, sabi po dyan, hindi ko po siya napura, sabi po dyan sa Tagalog, magkano ang halaga ng item at kung magkano ang dapat bayaran upang mapasayo. So mahilig tayong tumingin ng top price kung magkano ba, kung magkano yung items na yun, magkano ba yung price na yun, kasi ang hilig natin tignan yan para makuha natin, para mapasa atin. Siguro pag naka 80%, pag 70%,
salvation had a price tag. How much did it cost heaven? Sabi nga po, magkano nga ba ang halaga talaga ng tao? May halaga po ba ang tao? Tatanungin ko po kayo, may price tag po ba ang tao? May halaga po ba o may presyo po ba ang buhay ng isang tao? Wala po. Kaya sabi nga po dyan, the price tag of salvation, ang tunay na presyo ng ating kaligtasan. Sabi nga po sa Matthew chapter 16 verse 26, yung binasa po natin kanina, sabi po dyan, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamdaman niya ang buong daigdig, mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay. So sabi po dyan, yun, ang sabi po dito sa ating po, ano daw po ba mapapala ng isang tao na makamdaman niya yung kanyang pangarap sa buhay, kung ano yung gusto niya. So kung mapapahamak naman yung ating sarili o mapapahamak yung ating espiritu o mapapahamak yung ating buhay, ano ang mapapala natin? Tama po ba? Amen. Kaya sabi po dito, magkano po ba talaga yung halaga para iligtas ang isang tao? Sabi po dyan, when God look at you, broken, sinful, unworthy. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sapagkat binili kayo ng isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, kung titignan po natin, sabi niya, binili tayo sa malaking halaga. Sino po yung bumili sa atin sa malaking halaga? Jesus! So, kung tayo ay binili sa malaking halaga ng ating Panginoong Hesus, sabi mo yan, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. So, alam niyo po, yung kaninang sumasayaw kayo, ginagamit niyo ang buhay niyo sa Panginoon para parangalan. Kasi bakit po, binili ka na sa malaking halaga ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen po? So, ibig sabihin po niyan, tayo po ay binili na sa malaking halaga. Kaya dapat, ang ating buhay ay gamitin po natin para gamitin po ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po sa unang Pedro, chapter 1, verse 18 to 19, alam niyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na iyong minana sa inyong mga magulang. Inubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang tungis at kapintasan. So ito po ang ating Panginoong Hesus. Itinubos tayo. Tama po? Amen. Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus sa walang kabuluhan natin buhay, pero tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi naman hindi pa po natin nakikilala ang Diyos. Meron tayong mga minana sa ating mga ninuno o meron tayong minana sa ating mga magulang na tayo po ay yung buhay natin ay walang kabuluhan o yung buhay natin walang silbi o yung buhay natin walang patutunguhan. Pero alam niyo po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Tayo ay tinubos niya. Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus pamamagitan po ng kanyang precious blood. Tama po? Sabi po dyan, tinubos kayo, sabi po dyan, tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pila. Tama po? Hindi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. So yung dugo ni Kristo is precious blood. Mahalaga, napakahalaga, napakalaking halaga. Yung dugo ni Kristo na tayo pa iligtas. Alam niyo po ba? Hindi naman po tayo iniligtas ng Diyos. Hindi po tayo iniligtas po ng Diyos. Wait lang po ako. Sa first figure po yun. So, tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Hesus po sa pamagitan ng kanyang dugo. Pero alam niyo po, sinabi po dito kasi ni Pedro, sabi po dito ni Pedro, tinubos tayo hindi sa ginto o hindi sa pila. Amen. So, alam niyo po, parang sinasabi po dito ni Pedro na parang may ransom. Parang kinidnap ka. Tama po ba? Yung parang kinidnap ka, yung parang pinahirapan ka, dinala ka sa lugar na hindi mo gusto, yung parang dinala ka sa lugar na matilim. Kaya parang sinasabi po dito sa unang Pedro, parang sinasabi po dito ni Pedro, parang tayong may ransom. So, yung ransom na yun, yung
original dito sa mundong ito. Hindi tayo original para kay Satan. Alam mo? Original tayo kundi sa ating Panginoon. Sinasabi po yan sa unang Pedro, sabi po yan, parang sa hindi kayo tinubos sa bilang o sa ginto, kundi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi bakit? Kasi dati na tayo hindi natin kilala ang Diyos, tayo po ay parang kinidnap ni Satan. Kinidnap tayo ni Satanas. Sino ba naniniwala kay Satan? May kala ko wala maniniwala. So, tayo po ay kinidnap ni Satan. Pero alam niyo po kung bakit pinagtubos na Jesucristo ang kanyang dugo? Kasi hindi naman tayo original kay Satan eh. Hindi tayo original dito sa mundong ito. Original tayo doon sa kaharian ng ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo po, original po tayo bilang anak ng Diyos. Kaya niya pinagtubos ang kanyang dugo kasi tayo po ay anak ng Diyos. So, alam niyo po, kung meron manghihingi ng ransom para tayo ay maibalik sa original o sa ating Panginoong Jesucristo, kaya tayo may ransom kasi ang buhay natin tinali sa lugar. Ang buhay po natin tinali sa lugar na hindi mo gusto. Kaya tayo tinubos ng ating Panginoong Jesucristo sa pinakamahal na halaga. Binili tayo, tinubos tayo ni Jesucristo kasi alam niyo po ba, ang buhay po natin ay mahalaga. So, ang buhay po kasi natin, parang kinidnap tayo ni Satan para tayo ay dalhin sa lugar na napakadilim na hindi natin gusto. Amen? Amen po? Bakit? Ano po ba ayusin na? Bakit tayo kinidnap ni Satan? Saan po ba sa pamamagitan po ng tayo ay tinali niya sa kasalanan? Tayo po ay kinidnap ni Satan, tinali niya tayo sa bisyo, tinali niya tayo sa pag-iinom ng alak, tinali niya tayo sa paninigarilyo. So, dapat wala na tayo doon. Amen? Kaya ngayon, tinubos tayo ng ating Panginoon Jesucristo para tayo po ay magkaroon ng kalayaan at tayo po ay tinubos ng precious blood ni Jesus para ikaw ay malaya sa kasalanan, malaya sa bisyo, malaya sa alak, o anumang bisyo na meron sa mundong ito, tayo po ay pinalaya sa pamamagitan ng pagtubos sa iyo ng dugo ng ating Panginoon. Para tayo po ay mawala sa pagkakasala o sa bisyo na yun, pero may kailangan po magbayan. Kailangan may magbayan, pero kailangan talagang maibalik tayo pagdating sa ating Diyos Ama. Ang tunay na kaligayahan po natin talaga ay may nagbabayan po talaga sa atin. Yung kaligayahan natin, totoong binayaran tayo ng dugo ni Jesucristo. Kasi sabi po dyan ni Pedro, hindi kayo tinubos sa ginto, hindi kayo tinubos sa pilak. Amen po? Tinubos man o nawawala man yung halaga ng ginto o ng pilak sa mundong ito. Pero alam niyo po, ano ang pinambayad ni Jesucristo na hindi masisira ng kahit ano sa mundong ito? Amen. Ang pinambayad ni Jesucristo, yung mamamagitan ng kanyang precious blood of Jesus. Amen? Na hindi kayang bigyan ng halaga ng ginto, hindi kayang napatan ng pila, hindi kayang bigyan ng kayamanan, hindi kayang napatan ng kayamanan sa mundo dito. Kasi ang dugo ni Jesucristo ang pinagtubos sa atin. Makikita mo ang kahalaga ng buhay mo. Amen? Amen? Binigyan ka ng halaga ng ating Panginoon. Binigyan ng Diyos ng halaga ang buhay mo. Sabi mo sa katabi, mahal na mahal ka ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Kasi tinayaran ka ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen po? Bakit? Kasi para hindi mo natignan ang sarili mo na makasalanan ako, wala akong kwenta, walang saysay ang buhay ko. Si Kristo, tinubos ka sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi niya tinignan ang kasalanan mo, kapatid. Hindi niya tinignan kung anong kalagayan mo. Pero dahil mahal ka ng ating Amang Diyos, kaya ano ginawa po ng ating Panginoong Jesus? Siya ay bumaba sa mundo
ito para tayo iligtas. So, ulitin ko po, meron pong nagbayad sa ating kasalanan. Meron pong, hindi po natin kailangan tignan kung anong halaga na ipinagbayad sa atin kasi hindi ko kaya tapatan ng kahit anong kayamanan na meron sa mundo ito. So, alam niyo po ba, kung ano ang tinatamasa mo ngayon sa buhay mo, yan ay ibigay ng Lord sa iyo. Kung ang tinatamasa mong kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa iyo, yan ay pagpapala sa iyo ng ating Panginoong Jesus. Kumbaga po diba sa langit, hindi tayo binaya, hindi sumulat ang langit sa pamamagitan ng tseke. Diba po? Yung tseke. Sabi ko yan, diba? Sabi ko rito, heaven didn't write a check. The value of salvation is sin. It's what God was willing to pay. Willing ang ibigay ng Diyos sa iyo. Willing ang Diyos ang ibigay sa iyo ang kaligtasan. Hindi sumulat ang langit o ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng cheque para ikaw ay iligtas. Amen. Hindi sa pamamagitan na sumulat ang langit sa Hesus ng cheque para bayaran ang kasalanan mo, kapatid. Amen. Bakit po? Bakit hindi ko gano'n ang ginawa? Kasi tayo po, di ba? Pag tayo may business, o cheque lang. O sige, o bayaran mo na yan. Sino po hindi may mga cheque? Wala cheque. Check lang. Yung check na sa boat. Sino po may check na sa boat? Wala rin po pala. So alam niyo po, ang pinagbayad po sa'yo, sa kaliligtas mo, kapatid, really ibigay sa'yo ng Diyos Ama ang kanyang anak. Amen! Sabi nga po, unang, the price tag of salvation, the Father paid by giving His Son. Sabi po dyan, ang unang nagbayad at nagsakripisyo ng ating pagkakasala, walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Amen? Sa pamamagitan na ibinigay niya, willing siyang ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating ikaliligtas. Amen po? So, sino po dito yung kilala niya na census? Ay, wala po. Hello po, nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Amen! Hello! Hi! Hi! Hello! Nagising po ba kayo? Kailangan po natin magising. Kasi bakit po? Para makita natin, marinig natin ang kahalagahan na kung bakit ibinigay ng Diyos Ama ang kaisa-isang bugtong na anak niya para sa kaliligtas ng marami. Amen! So yung unang binayad ko, yung unang nagbayad, nagsakripisyo, walang iba kundi ang ating Ama. Amen? Sa pamamagitan na ibinigay niya, yung willing siyang ibigay sa atin, yung kaisa-isang anak niya para sa kaliligtas ng tao. Sino po dito magsasabi siya ay makasalanan? Ako po unang nagtaas. Lahat po tayo makasalanan. Sino po dito magsasabi mabait siya? Ay minsan, sabi nila minsan. Parang kanta yan, sister. Minsan. Ay, pagtulog daw. So, may unang nagbayad, walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Sa pamamagitan na ibinigay niya, na willing siyang ibigay sa atin ang kaisa-isang anak niya, na walang pagdududa. Walang pagdududa at sinabi niya sa kanyang anak, anak, ikaw ang kailangan doon. Ikaw ang kailangan bumaba doon. Ikaw ang kailangan tumubos sa kanila. I-imagine niyo po yun, sinakripisyo ng ating Diyos Ama ang kaisa-isa niyang pinakamamahal ng bugtong na anak para tayo ay tubusin sa lahat ng ating pagkakasala. Amen! Kaya sabi niya sa kanyang anak, anak, ikaw ang kailangan doon. Ikaw ang kailangan doon. Ikaw ang tutubos sa kanila. Amen? Amen! Ibig sabihin po niyan, ang Ama ang unang nagsakripisyo po. Sabi nga po sa Isaiah chapter 53 verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban. Ulitin ko po, Isaiah chapter 53 verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay may isasagawa ang aking panukala. So sabi po sa John 3:16,
yung buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Yung wala tayo na sa mga talim mo. Diba? Grabe pala. Grabe pala yung halaga natin sa ating Diyos. Kaya minsan, ang masakit sa Diyos, binabaliwala natin yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Binabaliwala mo yung pagtingin mo sa iyo ng ating Panginoon Jesus. Binabaliwala mo yung sarili mo na pinahalagahan ng Diyos sa iyo. Itinubos ng Diyos, walang ibang ipinatubos ng Diyos, kundi ang kanyang banal na dugo. Pero minsan, binabaliwala natin yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Binabaliwala natin yung ating sarili. So, grabe pala ang pagtingin ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Grabe pala. Ulitin mo sa iyo matabi. Grabe pala, no? Grabe pala, no? Ang pagtingin ng Diyos sa atin. Ang pagtingin ng Diyos sa atin. Bakit? Ano mo, bakit? Bakit? Willing pala siya ibigay sa iyo ang kaisa-isa niya ito. Grabe talaga ang Diyos. Amen? Willing ang ating Diyos para ibigay ang kaisa-isa niyang gustong na anak. Amen? Bakit Diyos na lamang tayo mahal ng Diyos? Sabi po dyan, it was just a decision, it was a sacrifice from the heart of God Himself. It cost the Father more than we can ever imagine. Nye? Sabi mo nga, nye? Oo, kaya sabi mo, ay. Bakit? Hindi natin kaya unawain o isipin yung sakripisyo na ibigay ng ating Diyos Ama. I-imagine mo. I-imagine mo. O, hindi natin kayang i-imagine. O, hindi natin kayang unawain. O, hindi natin kayang isipin yung sakripisyo na ibinigay sa atin ng Diyos Ama. Amen. Kung ilalagay natin yung ating kalagayan bilang nanay, bilang tatay, na mayroong isang buhay na mapapahamak na hindi naman natin gugustuhin talaga na mapasama yung tao. O parang may kung lalagay po natin yung ating, kung imagine mo na ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, at tapos mayroong isang buhay na mapapahamak, pero hindi mo naman talaga na hindi mo gugustuhin, hindi mo siya gugustuhin, parang ang tingin mo masamang tao siya, kumbaga walang halaga yung tao na ito, kumbaga parang paano mo siya maililigtas. Pero may imagine natin, halimbawa ikaw ang may anak, tapos ngayon yung anak mo, napapahamak yung kapitbahay mo, kaya mo pang isakripisyo yung anak mo para sa ikaliligtas ng kapitbahay. Sino po dito? Na kaya niyang ibigay ang kanyang mahal na anak niya, na alam mo napapahamak yung kapitbahay mo, ibibigay mo itong anak mo to para ito ay maligtas. Kaya mo bang ibigay yun? Wala po, diba? Kaya sabi nga po, i-imagine mo, hindi natin maunawaan o hindi natin maisip kung gano'ng grabing sakripisyo ang ginawa ng ating Diyos Ama para tayo ay maligtas. Amen. Sabi mo, walang halaga ang tao sa harapan ng Diyos. Para mo tayo isang basahan lamang sa harapan ng Diyos. Pero kahit ganun tayo makasalanan, ibinigay ng ating Diyos Ama para mag-sacrifice, para mag-sakripisyo, para mahirapan, para patayin sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoon para sa ikaliligtas mo, kapatid. Para sa ikaliligtas natin natin. May nag-sacrifice. Amen? Para tayo ay maligtas. Isipin niyo po yun. Para tayo ay maligtas, may nag-sacrifice. Amen po? Hindi natin isipin, may magsasacrifice pa rin po. Walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. Para tayo ay maligtas ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo'y makasalanan pa. This is the gospel, itong words na to. Amen. Amen? Sabi nga po dyan, ngunit pinatunayan
kabila ng ako ay puro kasalanan, sa kabila ng tayo lahat ay puro kasalanan ang ginagawa po natin, sa kabila ng tayo ay adik na dito sa mundong ito, anuman yung merong bisyo dito sa mundong ito na kinaadikan natin, pero sa kabila ng ikaw ay umiinom, sa kabila ng ikaw ay naninigarilyo, sa kabila na ang gulo-gulo ng buhay mo, kapatid, sa kabila ng buhay natin na walang patutunguhan talaga ang ating buhay. Pero alam niyo po, yung pinaka-good news, yung pinaka-pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin, namatay ang ating Panginoong Jesus para sa iyo. Amen! Namatay ang ating Panginoong Jesus para sa ating lahat. Amen! Sa kabila ng tayo makasalanan, sa kabila ng tayo ay puno-puno ng kasalanan, sa kabila ng tayo ay magulo ang ating buhay, minamahal ka ng ating Panginoon. Namatay siya para sa iyo. Kaya sabihin mo rin sa katabi mo, grabe ka pala, no? Grabe ka pala, no? Ganun ka pala kamahal ng Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 8, verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkain sa atin ng Diyos sa mga kanyang anak, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay ng masagana sa ating ang lahat ng bagay. Hindi niya ipinagkain ang kanyang buktong anak. Amen. Buong puso niyang ibinigay sa iyo. Amen. 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 Alam niya, yung kanyang anak ay mapapahamak. Alam niya, ang kanyang buktong na anak na pinakamamahal niyang anak, walang iba kundi si Jesucristo, ay magsasakripisyo. Amen? Alam niya, mamamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pero willing itong ibigay sa atin ng Diyos Ama. Bakit? Ganun ka kagrabe, kamahal ng ating Panginoon. Amen. Amen po? Amen. Ganun ka kahalaga, ganun ka kamahal ng Diyos. Sabihin mo sa atin, mahal pala tayo ng Diyos. Mahal pala tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Yun ang cause para tayo ay maligtas. Nagsakripisyo ang ating Diyos Ama para ibigay sa atin ang kaisa-isang buktong na anak niya. Pinakamamahal niyang anak para tayo ay maligtas. So, meron nagsakripisyo. Sino ba yung nagsakripisyo? Jesus. Oo. Ang Ama. Hindi po kayo nakikinig. Naiintindihan niyo po? Di ba sabi ko po kanina, praise God. Hallelujah. Di ba sabi ko po kanina, may nagsakripisyo. Sabi na kay Jesus, anak, ikaw ang kailangan doon para sila ay matupos. Dito pa lang po tayo kay Jesucristo. Yung number one, yung una, may nagsacrifice. Walang iba kundi ang ating Ama. Kahit alam niya na si Jesucristo ay mamamatay, mahihirapan sa sakripisyo, pero ibinigay niya ito sa atin para tayo ay maligtas. So, may nagsakripisyo. Sino po ang nagsacrifice? Ang Ama. So, ito po pangalawa. The price tag of salvation. The Son paid by giving His life. Naiintindihan niyo na po? Amen. Sabi po dyan, the Son paid by giving His life. Ang halaga po natin ay para tayo ay maligtas. Ang akala mo wala lang yung ating buhay. Akala mo bali wala lang yun ang gaya. Yung parang tinatamasa mo ngayon sa buhay. Pero alam niyo po ba, may nagbayad eh. Amen. Amen? Amen. Amen po? Amen. Ngayon ay ini-enjoy mo na pumupunta ka sa church para mag-worship. Sabi nga po kanina nanay, tagang nag-worship po siya. So, alam mo may nagbayad sa kasalanan mo. Alam mo may nagtubos sa'yo sa kasalanan po natin. Diba? Ini-enjoy mo yung pagpunta sa worship, sa church para mag-worship. Kasi bakit? Napakasarap na binago ng Diyos ang buhay mo, kapatid. Amen? Ang sarap. Binago ka sa magulong buhay. Binago ng Diyos.
dati, ako po'y bata pa naman. 18 years old. Kasi po ako dati, bunga po ako ng gentong hayop. Ang kalagayan po ng buhay ko dati ay punong-puno ng kasalanan. Halos sinakwin po ako ng magulang ko. Sa kabataan ko po yun, ako po'y napahamak, nabarkada, natutong uminom, natutong manigarilyo, kung ano mang bisyo, natutunan ko. Pero dahil merong isang lingkod ng Diyos na nagpakilala sa akin, sabi niya, bakit hindi ka manampalataya sa Diyos? Sayang ang buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Bakit di mo baguhin ang buhay mo? Kasi po kayong time na yun, halos di po ako umuwi ng aming tahanan. Sakit po ako ng ulo ng aking magulang. Hanggang sa nakilala ko po ang Diyos. Atin po ako sa ganitong lugar. Kasi sabi ko, masarap doon. Kasi doon po sa Manila, meron po akong kababata na ang magulang niya at siya po ay sila po ay naglilingkod sa isang church. So ito po aking kababata, dahil kababata ko po siya, lumaki po kami magkasama, lahat ng bago po namin ay alam namin, pati ako'y nakilili niya, alam ko po, at alam niya rin po. So, mahal po ako nitong kababata ko. Minakilala niya akin si Kristo, sabi niya, hindi mo kagustuhan mapahamak ka. At di mo kilalanin ng Diyos, sabi niya gano'n. Sayang yung buhay na ibinigay ng Diyos sa'yo, bakit ilalagay mo sa kabuluhan? So, umatin po ako sa ganitong gawain, sabi ko, wala namang mawawala kung susubukan ko. Kasi ako po'y sa murang edad, 15 years old, ako po'y napaniwala ko. Pero syempre po sa Manila, paglabas ko pa lang doon, alam mo na, maraming gibigan. So, laking Manila po ako. So, ang nangyari po niyan, umatin po ako, nasabi ko, napakahalaga pala ng buhay. Yung buhay na naging madumi, yung buhay ko na punong-puno ng kasalanan, yung buhay ko na walang direksyon, kabataan. Siguro, purpose ng Lord, nagtaka nga po kami kanina, sabi ko, Pastor, maturo kabataan, nasa na yung mga matatanda natin. So siguro may purpose ng Lord. Hindi man natin alam kung ano yung purpose ng Lord, kabataan. Ako na magsasabi sa inyo. Experience ko na. Experience na namin ni Pastor. Kung paano ang buhay ng isang kabataan ay magulo kapag wala ang Diyos sa buhay mo. Natututo ka uminom. Akala mo yung barkada mo, aakayin na sa mabuting ngipin. Aakayin ka yan sa puro kasamaan. So alam niyo po, doon ko nakita na mas maganda pala na meron kang kaibigan na nakakakilala sa Diyos. Bakit? Kasi pinapahalagahan niya ang buhay natin. So alam niyo po, napakasarap po, in short, kasi kung ikukwento ko pala ng buhay ko po, baka bukas po tayo matapos. Baka isang trap po, yung luha ko po dito. Kasi pinipigilan ko lang po yung iyak ko kasi ayoko kayong paiyakin kasi gusto kong mapil nyo kung paano ba yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin na napakahalaga. Amen? So alam po, nalulung po ako sa bisyo, nakapag-asawa po ako ng maaga, pero praise God po, hindi ko po yung pinagsisihan kasi yung kahit maaga po ako nakapag-asawa sa edad ng 18, alam niyo po ba, ang kalagahan po yung pinakita sa akin ng Lord, yung aking napuntahang pamilya ay lahat po ng kanyang kapatid ay pasto. Lahat po sila naglilingkod sa Lord. Mapatsahin niya, mapakapatid niya, mga pinsan niya, naglilingkod po sila sa Lord. So ako po parang pinalibutan ng mga pastor. So sabi ko, ito yung buhay na ibinigay ng Lord sa akin. So ako po yun na nag-asawa po, binago ko po yung buhay ko. Hindi po ako nagbago, kundi ang ating Panginoong Jesus. So, in-enjoy ko po yung buhay na maganda na ibinigay ng Lord sa akin. Kasi bakit? Yung buhay ko dati, kabataan, o mga nanay, alam ko na experience nito. Yung buhay ko po dati ay pakatulong. Walang saysay, magulo, mabisyo,
halos inuumaga sa pag-inom ng alak, kasi akala ko yun ang buhay. Pero mali pala. Ang buhay na tunay na meron tayo, wala ibang kundi nasa ating Panginoong Jesucristo. Amen! Kabataan, hindi masamang bumarkada. Pero yung barkada mo naman pipiliin mo. O ipapahama ka ba o hindi. Amen? Amen! Hindi masamang bumarkada. Pero sa experience ko, lahat ng barkada ko, sila po yung nagtulak sa akin sa masama. Pero nang ako po ay inabot ng Lord, yung buhay na ibinigay niya sa akin, doon ko nakita na napakaganda. Ano po yung isang makasalanan, pero kinalala ng Diyos sa isang pamilya na naglilingkod sa Lord. Bakit? Doon ko nakita ayaw ng Diyos na mapahamak ang aking buhay. Amen? So, kailangan i-enjoy natin. Enjoy mo ang pagpupuri mo sa Lord kasi bakit may nagbayad na? Amen? May nagbayad na. Binago na ang ating buhay. Binago na yung magulong buhay natin, kapatid. Hindi ko man alam kung ano yung experience mo, pero naniniwala ako sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. May inaabot ng Diyos sa oras na ito. May inaabot ng Diyos sa oras na ito. Pinalali mo ang Diyos, mababago ang buhay mo. Enjoy mo yung buhay na ibinigay ng Diyos sa'yo para magpuri sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, lahat ng tinatamasa po natin, anumang kalayaan na meron tayo ngayon sa buhay, walang iba kundi galing po yan sa ating Panginoong Hesus. At ngayon, alam niyo po ba, nakakapagligtod na tayo. May nagbayad. So dahil may nagbayad, i-enjoy mo ang kaligtasan na ibinigay sa'yo ng Diyos. Huwag mo iba basta-basta lamang ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa'yo. May nagbayad. Amen? Amen! Nang una po, may nag-sacrifice yung Ama. So ngayon po, dahil nag-sacrifice ang Ama, ibinigay niya ang kanyang anak. Dahil po tayo ay mahal ng ating Diyos Ama. Amen? Amen. So yung una, may nag-sacrifice. So pangalawa, may nagbayad. Sino may nagbayad? Yung anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo para i-sacrifice ang kanyang buhay para ipagbayad sa ating mga kasalanan. Amen! Yun ang dugo ni Yesu Cristo. Sabi nga po yan, the blood of the Son of God. Yan ang ipinagdugo sa atin ni Yesu Cristo. Sabi nga po, ang dugo ng ating Panginoong Jesus ang pinagtugos, pinangbayad para sa ating kaligtasan. Uulitin ko po, ang dugo ng ating Panginoong Jesus ang pinagtugos, pinangbayad para sa ating kaligtasan. So bakit kailangan may magbayad? Bakit kailangan magbayad? Bakit kailangan may magtugos sa atin ng blood of Jesus? Bakit kailangan may magbayad? Bakit yung dugo ni Jesus ang dapat ipagbayad sa atin? Bakit hindi na lang sinabi ng Ama, ay Satanas, babayaran na lang kita, ito yung cheque. Bakit hindi na lang ganun yung sinabi ng Diyos kay Satanas? Kasi alam niyo po, kung bakit kailangan may magbayad ang dugo? Kasi pilihan tayo ni Satan. Hindi lang tayo ni Satan. Ito yung halaga na binigay sa atin ng Diyos. Yung dugo niya. Pwede naman niya sabihin kay Satan eh. Kukunin ko na lang yung aking mga minamahal. Ito yung trillion, bibigyan kita. Pero alam niyo po, walang halaga yung dugo na ibinigay ng ating Panginoon Jesus. Hindi kayang kapatan ng kayamanan. Trillion pa yan, billion pa yan, o ano pang trillion yan, di ko alam kung ano trillion yan. Ay, ano laki ng pera na yan, hindi kayang kapatan. Yung dugo na inalay ni Yesu Cristo para ipambayad at sa ikaliligtas natin. Amen! Ang buong kayamanan ng mundo, kahit pagsama-samahin natin yan, kahit sabihin mo pagsama-samahin, itumpok mo lahat yung mga kayamanan ng mundo para ipambayad sa akin, wala po yan. Amen! Hindi kayang kapatan ng dugo na ibinigay ng ating Panginoon sa akin. Ibinigay niya ng buong-buo ang kanyang buhay. Amen! Bakit kailangan magdusa ng ating Panginoon? Bakit kailangan mahirapan siya? Kasi bakit po? Kanino na sinabi ko sa Hebreo, chapter 9, verse 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis na sa pamamagitan
ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sabi po dyan, every drops of His blood was saying you are worth it. Kasi ang simula pa, sinabi po ng ating Diyos sa mga kay Eva at kay Adan, kapag kinain mo ang bungang iyan, ibig sabihin yan, sinuway mo ako. Amen? Amen. Ang aking, sabi niya po na parang sinuway mo ako, parang sinuway mo ang aking mga utos. Parang sinabi po ng Diyos po yan, parang mamamatay po tayo parang gano'n. So alam niyo po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Ulitin ko po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga po, diba? Kaya nga po, every drops of His blood was saying you are worth it. Amen? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po? Nagkasala tayo. Amen po? Amen? Nagkasala po tayo po ang katotohanan. Marami po sa atin para sa ating mga Kristiyano, parang binabaliwala yung libreng kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Alam mo ba, napakalaking halaga buhay ni Jesucristo. Ipinako si Jesus sa krus para siya'y pahirapan, para siya'y mamatay para sa iyo, kapatid. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Pero bakit po? Kasi kailangan niyang gawin yung para mabayaran ang ating mga kasalanan. Pero alam niyo po, nakalulungkot po sa panahon ngayon. Marami po mga Kristiyano po ngayon, hindi ko po nila lahat. So parang tawag po doon, nag-survey yan. Parang ano lang. So marami po kasi ngayon sa Kristiyano po ngayon, binabaliwala po nila yung libreng kaligtasan. Hindi nila binibigyan ng halaga. Hindi po basta-basta lang, kapatid. Tama po. Kasi ang pinambayad po dito po, dugo na Jesucristo. Amen. Hindi basta-basta lang yung libreng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa'yo. Bakit? Kasi ang pinantubos dyan, walang iba, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang buhay ng tao ay nasa dugo ni Jesus. Amen? Ang buhay ng tao, naniniwala ka, ay nasa dugo ni Jesus. Bakit? Yung buhay mo, kapatid, binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang buhay. At inala niya kanyang buhay. At inala niya yung buong buhay niya. Buo niyang binigay ang kaligtasan sa iyo sa pamamagitan ng mga dugo ni Jesus. Kaya ako minsan nakakalungkot. Nakakalungkot po minsan, binabaliwala ng tao yung kaligtasan na binigay po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Yung buhay ng tao ay nasa dugo ni Jesus. Sabihin mo, ang buhay pala natin ngayon, Ang buhay pala natin ngayon ay nasa dugo ni Jesus. ay nasa dugo ni Jesus. Bakit po? Kasi ang pinatubos po sa atin ay dugo ni Jesus. Amen? Amen po? Kaya ang bawat patak ng dugo ng ating Panginoong Jesus is worth it. Worth it yan sa'yo, kapatid. Worth it yan sa'yo. Bawat patak ng dugo ni Jesus, bawat ang siya'y nakalubay sa krus ng Kalbaryo, habang siya'y inahagupit, habang siya'y pinahihirapan, habang pumapatak sa kanyang katawan ng dugo, worth it yan sa'yo, kapatid. Worth it yan sa'yo. Dahil lipat ka ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Hindi dahil may pako. Hindi dahil tinako si Cruz, hindi dahil may pako kanyang kamay at paa. Hindi po yun. Dahil meron nag-sacrifice. Amen. Amen. Sacrifice ang ating Diyos Ama. Bakit? Siya'y nagbigay ng kaisa-isang buktong niya na anak para tayo ay maligtas. May nag-sacrifice, may nagbayad. Ang ating Diyos Ama ay nagsakripisyo. Ibinigay niya ang pinakamamahal niyang buktong na anak. Pero si Kristo nang bumaba dito sa lundong ito, siya po ay nagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Grabe! Hallelujah! Praise the Lord! Grabe ang mga nakuha ng ating Panginoong Jesus! Naliligtas na tayo mga makasalanan! Kaya sabihin mo yan sa iyong katabi, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Bakit napako ang ating Panginoong Jesus?
ibigay ang kanyang kaisa-isang buktong na anak para tayo ay bigyan ng bago. So parang ganito po yan. Naalala ko po nang ako po'y nag-birthday yan. Example na lang po. Nang ako po'y nag-birthday, ng Monday po, birthday ko po. So kami po yung mga kasama ko po magkagawa ko sa church. Kami po'y kumain sa labas. So nang kami po'y kumain sa labas, syempre, kakilala ko na po itong mga kasama ko po ito. Sa tagal po na yung magsama-sama, kilala ko na po kung ano po ang mga attitude po nila. So, kami po yung kami po yung kumain po sa labas. So, nang kami po yung nagsisimula ng order ko, alam ko po yung mga attitude nila. Sila po yung mag-uunahan sa magbayan. Alam ko po yan. So, ang ginawa ko po, inunahan ko na po sila magbayan. Kasi gusto ko sa akin yung pagpapala. Ay, joke lang. So, ginawa ko po, inunahan ko sila magbayan kasi bakit po? Blessed po ako. Bakit ko sila inunahan magbayan? Kasi blessed po ako kasi yung isang taon na iningatan ka ng Lord, binigyan ka niya ng bagong pagising mo ng November 24 ng umaga, ng 2 a.m. May bagong hininga, may bagong lakas, may bagong sigla ang aking katawan. Kaya sabi ko, Lord, blessed na blessed ako. So, nakumain po kami sa labas, so inunahan ko na po sila. Kasi kapag blessed na blessed ka, sa ibinigay ng buhay sa'yo ng Diyos, pag blessed na blessed ka, uunahan mo talaga sila magbayan. Amen. Ganun po ba kayo mga kapatid? Inuunahan niyo yung mga kaibigan niyo sa pagbabayan? Kasi pag blessed na blessed ka, ikaw na magbabayan. Pero parang napansin ko po, pagdating na, sino po dito naka-experience? Pagdating na ng bayaran, may biglang mitha kayo magsisiyan. Tama po ba? May biglang mawawala. Teka lang ha, sagutin ko may tawag ako. Sino ba naka-experience ko yun? O kaya meron na mawawala biglang may sisigaw, cut na! Para lang hindi magbayan. Pero alam niyo po, nagbayad na po ako yun. Kaya sabi ko po sa kanila, huwag na, bayad na. Bago pa tayong order, excuse me po, sabi ko bago pa tayong order, pinayaran ko na. So wala po yung order po namin, nandun na po yung pera. So kinuntsaba ko po yung doon sa counter. Sabi ko, sabihin po bayad na. So nasa bulsa ko na po yun, pero nasa counter po yun. So ano niyo po, ganito po yan. Bago pa tayo magkasala, kung ano man ang gawin mong kasalanan, kapatid, may una lang nagbayad. Amen? Ulitin mo po. Bago pa tayo magkasala, bago mo magawin ang kasalanan, may una lang nagbayad sa iyo. Amen? Bago ka pa magkasala, kapatid, bago mo magawin ang kasalanan na yan, binayaran na ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kami po, nung naguunahan po si kami magbayad po doon kasi lumapit ako sa counter. Isa-isa po sila lumapit. Sister, ito na. Tagang tinatawid ko po kasi tinatawid ko sabi. Tinatawid ko po talaga. So alam niyo po, totoo lang po, ito pa yung nangyari. Sabi niya, sige, birthday mo naman. Kung sabi na gano'n. Di ba na? So, balik po kami sa upuan. In-enjoy ko yung pagkain kasi nabayad na ako eh. In-enjoy ko yung pagkain. Yung parang mas lalong sumalap yung karne. Mas lalong naging malinamnan. Yung parang mas naging delicious. Yung parang mas lalong sumalap, mas lalong nag-iba yung lasa ng lettuce. Parang sumalap yung lettuce sa akin. So, hindi ko yun. Hindi ko po sabihin. Bago pa tayo gumawa ng kasalanan, may nagbayad na po. Sabi ko dyan, grace is free but it was never cheap. Salvation was given to us without price, but it was paid in full. Buo ang pinambayad ng ating Panginoon Jesus. Ano ang pinambayad po niya? Walang iba kundi ang kanyang banal na dugo. Walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Grabe pala, no? Sabi na katabi mo, grabe pala, no? Talagang blessed talaga ako. At paano walang nagsabing blessed na blessed?
bawat kapatid. Sabi po dito, the cross revealed the seriousness of sin. Ganito kaseryoso ang kasalanan mo, kailangan mong mamatay para mapatawad ka. Ganon kaseryoso ang kasalanan natin kapatid, kung bakit kailangan mamatay ng ating Panginoong Jesucristo para tayo ay patawarin. Amen? Amen. Kaseryoso. So, enjoy mo lang yung buhay na ibinigay ng Diyos sa'yo. Huwag mo mabaliwalain. Sabihin sa katabi mo, enjoy mo lang. Enjoy mo lang. Ipagamit mo ang buhay mo sa Lord. Ipagamit mo ang buhay mo sa Huwag mo Lord. mabaliwalain ang buhay na ibinigay ng Diyos sa'yo. Huwag mo mabaliwalain ang buhay ng Diyos sa iyo. So, alam niyo po, may sinundo po. Walang ibang handa ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nagtago po siya para mahirapan, patayin, para sa atin. Pero alam niyo po, binayaran po ng ating Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan. Sabi nga po sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad ng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoong Jesus. So ano po sabi po diyan? Kabayaran ng kasalanan ay kabayaran ng kasalanan ay kaya kailangan mamatay ng ating Panginoong Jesucristo para mabayaran ang kasalanan natin lahat. Amen. Amen? Amen po? Amen po? Kasi kung tayo po ay mamamatay, tayo po ay mamamatay, hindi natin kaya bayaran ang ating kasalanan. Hindi mo babayaran ang kasalanan ng kapwa kung ikaw ay mamamatay. Paano mo mabayaran ng isang utang na malamang ito marami ng ouch. Na si Jesus, binayaran niya tayo buong buo. Amen? So ito po ang tanong. Paano mo mababayaran ang utang kung ikaw mismo ay punong-puno ng utang? Ouch! Ay, walang nag-ouch. Ako lang pala yung nag-ouch. Amen? So, ibig sabihin, eto si Jesus ay walang kasalanan, walang utang, walang bahid, walang dungis. Kaya na ibigay niya ang kanyang buong buhay para ibayad sa ating kasalanan. Kaya kung si Jesus ay may kasalanan, paano niya tayo mababayaran? So, ganun yung kapatid. Paano mo babayaran ang isang utang kung tayo mismo ay punong-puno ng utang? Amen? Kasi ang tao po, mga kasalanan po talaga. Kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po? Sabi po dyan, sin is not a joke. It's not just a mistake. Pakibasa po ng malakas. Sin is not a joke. It's not just a mistake. Kasi ang kasalanan po ay hindi, parang ang kasalanan po ay hindi na, parang hindi ito nakakatuwang isang bagay. Tama po? Hindi ito yung isang bagay na kapag nagkamali ka lang, parang okay lang yan, ang dahilan mo lang lagi. Nagkamali ako eh. Sino po dito yung gumawa ng kasalanan tapos yung pag sinito siya, sabi niya, tao lang ako, nagkamali lang. Sino po yung madalas na ganun magsalita? Uy, nahihiya sila mataas ng kamay. Hindi ba? Yung kapag gumawa ka ng kasalanan, tapos may nagsabi sa'yo, sabi nila sa'yo, alam mo ba kasalanan yan? Pero sasabihin mo, ano magagawa ko? Tao lang ako. Nagkasala lang ako. Pero sabi yan, sin is not a joke. It's not just a mistake. Amen po? Amen po? Amen? Kasi alam niyo po, hindi mo pwedeng sabihin, isang pagkakamali lang yun. Hindi mo pwedeng sabihin, tao lang ako. Nagkamali ako. Hindi pwede yun. Kasi sabi diyan, sin is not a joke. Amen? It's not just a mistake. Hindi ito isang bagay na nagkamali ka lang. At ito yung magiging dahilan ng kapatid. Nagkamali lang ako, tao lang ako, hindi pwede din. So, sin is not a joke. Sabi ko dito, if sin cost Jesus' life, then we should stop living comfortably with what killed our Savior. Let's not make peace with what Jesus came to destroy. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, sin is not a joke. Sin is not a joke. Ulitin mo, sin is not a joke. Sin is not a joke. Di ba po kasi ginagawang katatawan lang po kapag tayo po ay nakakagawa mo ng pagkakasala. Kaya ulit sabihin mo sa katabi mo,
sa Diyos. Amen. Oo, ang hirap. Ang hirap. Lalabanan ng tukso sa mundong ito. Ang hirap kasi mapang-akit ang mundong ito. Pero kahit mapang-akit ang mundong ito, kapag tinitignan mo ang krus, habang tinitignan mo ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya mo nang i-over ang buhay mo para sa Diyos. Amen. 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 Sabi na po dyan, our salvation is not cheap because it was paid by the blood of Jesus. But sadly, many Christians today, life like the cross was a discount sale. Akala po niyo po, ang ating salvation ay parang sale lang, parang may price tag lang, yung parang may 70% lang. Hindi po. Wala pong discount, buo-buo ang binigay ng Diyos sa atin. Sabi na po dyan, our salvation was God's most expensive purchase. He bought soul not with riches, but with His Son. Buong-buo na ibinigay ng Diyos ang kaligtasan natin. Buong-buo niyang ibinigay ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Pero alam niyo po, sabi po dito, buong dugo ang ibinuhos ni Kristo, pero minsan, kalahati ang puso ang binibigay natin. Ulitin ko po, buong dugo ang ibinuhos ni Kristo, pero minsan, kalahati lang ang puso ang ibinibigay natin. Ang tanong po sa atin ng Lord, sulit ba ang dugo kong ibinuhos para ayon sa pamumuhay mo ngayon? Yan po ang tanong ng Diyos sa atin. Sulit ba ang dugo ko na ibinuhos ko kapamaraanan para sa buhay mo? Sulit ba ang dugo ko na ibinigay ko, isinakripisyo ko para sa buhay mo, sa kaligtasan mo? Yun ang tanong po sa atin ng Lord. Sulit po ba ang dugo ng Diyos na inalay niya, na binuhos niya para sa pamumuhay mo ngayon? Ano man ang tinatamasa mo ngayon, ano man magandang kalagayan mo ngayon, ano man yung parang magandang nangyari sa buhay mo, sabihin mo maayos ang buhay mo, yan ay dahil sa binuhos na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi mo siya ipapalaki ang kalanganan mo. Hindi mo siya ipapalaki dahil ikaw sa kakayanan mo. Hindi mo siya ipapalaki dahil ito sa pagtatrabaho mo. Dahil yan sa dugo na inanay ni Jesucristo kung bakit meron kang buhay na maganda ngayon sa panahon na yan. Sulit ba ang dugo ko na ibinuhos ko at inalay ko para sa buhay mo ngayon? Kung sulit ang dugo ni Jesucristo na ibinigay niya sa iyo, maaari po tayo tumayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pasalamatan mo ang Diyos. Kung dahil sa dugo ng ating Panginoon, wala tayong kaligtasan. Kung dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus, hindi mababago ang ating buhay. Kung dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus, magulo ang ating buhay. Sulit na sulit ang dugo na ibinuhos ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Pero alam niyo po, buong dugo ang ibinuhos ni Kristo para sa atin. Pero minsan, kalahati ang puso ang ibibigay natin. Panginoong Isus, salamat sa dugo na ibinigay mo.
bagay yung buhay